Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Pagkapaalis sa bansa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, inirekomenda ng Senado. Mga dayuhang nagtatrabaho sa POGO gustong bawian ng working visa at ipa-deport. Itinigil na pamamahagi ng fuel subsidy dahil sa election spending ban. Pinayagan na ng COMELEC na umarangkada ulit. Leader at 12 pang miyembro ng umano'y kulto sa Surigao del Norte na harap na pala sa patong-patong na reklamo. Mga biktima, pinipilit daw magtrabaho at magpakasal. Dalawang environmental activist na biglang ikinanta ang pagdukot umano sa kanila ng militar. Binabalak kasuhan ng perjury. Dalawang pulis na inireklamo ng pangungutong sa mga tricycle driver sa Bacoor, Cavite, arestado. Retiradong pulis dinakip ng magpunta sa Camp Crame para magsuko ng samot-saring baril sa gitna ng election gun ban. Sa Frontline News Abroad, babaeng dumadaing ng sore throat, may linta pala sa lalamunan. At matakam sa donut na mas mabigat pa sa tao. Arestado ang retiradong pulis na papasok sana ng Camp Crame matapos mahulihan ng 15 baril. Bagamat rehistrado ang mga armas, wala naman itong dokumento para makalusot sa umiiral na election gun ban. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Papasok sana sa headquarters ng PNP sa Camp Crame ang kulay itim na sasakyang ito nang harangin ng mga pulis sa gate 1 ng kampo kahapon. Sa pag-inspeksyon kasi sa kotse, tumambad ang mga dala nitong mga armas. Kabilang ang 11 short firearms at 4 na shotgun. Agad na inaresto at pinusasan ng mga pulis ang driver. No comment. Magsaalis na kayo dyan. Yung itutok mo sa akin, Dinala sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group ang driver at kinumpiska ang bitbit niyang samot-saring baril. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr., isang retiradong police colonel ang driver. Balak daw sana nitong i-turn over sa PNP ang mga baril. Base sa records ng PNP Firearms and Explosives Office, legal at nakarehistro sa isang security agency ang mga armas. We are looking into the other details kung ano yung mga violations na nakomit and what are the provisions of law when it comes to turning over of firearms. Ang problema, may umiiral na gun ban, kaugnay ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Wala po silang exemption from COMELEC. Dapat po, meron po tayong COMELEC exemption para i-transport po yung mga firearms. Of course, i-escortan pa rin po ng social natin, social personnel natin, papunta po doon sa office ng security agency. Ayon pa kay PNP Chief Benjamin Acorda, dahil nasa ilalim na ng election period, sa halip na sa PNP, sa COMELEC na ngayon muna magsisimula ang pagkuha ng permit, kaugnay ng pagbibitbit at pagbiyahe ng armas. So there should be also clearances or documents that needs to be secured with our COMELEC through our Committee on Firearms Ban and Security. So may proseso yan. Tinitignan na ng PNP Firearms and Explosives Office ang pananagutan ng driver at ng kanilang security agency dahil sa hindi otorisadong pagbiyahe ng baril. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Himas rehas ang 2 pulis at kasabwat nilang sibilyan matapos mahuli sa ikinasang entrapment operation sa Bacoor, Cavite. Ang mga suspect promotor daw ng pangungutong sa mga tricycle driver na milyon-milyong piso raw ang nakukubra. Nagbabalik si Brian Castillo. Hindi na nakaporma ang mga lalaking ito nang arestuhin ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Molino Road sa Bacoor City, Cavite. Yung kami mo, pakita mo kami mo, pakita mo kami mo, pakita mo kami mo, hoy, pakita mo kami mo. Tropa ka, tropa? Ha? Pulis ka? 2 sa mga naarestong suspect, mga pulis din pala.
Inirereklamo sila ng pangungutong sa mga operator at driver ng tricycle sa lungsod. Kinilala ang mga suspect na sina Police Master Sergeant Joselito Buga at Police Staff Sergeant Gregor Bautista, kapwa naka-assign sa Bacoor City Police Station. Kasama nilang naaresto ang kasabwat na sibilyang si John Louis De Leon. Nagkumpiska sa tatlo ang 2,000 pesos na marked money, mga baril at bala. Ayon sa CIDG, ikinasa nila ang operasyon matapos makatanggap ng mga reklamo online tungkol sa talamak daw na pangungutong sa Bacoor. Sa investigasyon ng CIDG, aabot sa 1.5 million pesos kada buwan ang nakukubrang payola ng mga suspect sa iba't ibang terminal. Kinokolekta nila yan tuwing kinsenas at katapusan. Usually for protection money para hindi sila mahuli kahit for any violations. Ang napakasakit nito, ginagamit pa nila yung mga marked vehicle para gawin yung mga legal activities nila. Pebrero raw ngayong taon na magsimulang singilin ng payola ang mga driver at operator ng tricycle. Pero habang tumatagal, lumalaki raw ang hinihingi ng mga suspect. Kaya napilitan ng iba na magsumbong sa pulis. Ang nangyayari po parang ang sa amin natitira yun na lang talagang latak para sa pamilya namin at yung kabuuan ng aming kinikita Halos sa kanila na napupunta. Ang lalaki po ng kanilang katawan at makikisig. Kami po ng mga patpatin, kami po yung kanilang kinikikilan. Hinala ng CIDG, posibleng may mga kasabwat na mas matataas na opisyal ang mga nahuling suspect. Katunayan, isang opisyal ng Bacoor Traffic Management Department ang tinutugis dahil hinihinalang kasabwat sa pangungutong. Mahaharap naman sa reklamong robbery extortion ang mga nahuling pulis at ang kasabwat nilang sibilyan. Pinasisibak na rin ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang hepe ng Bacoor City Police Station dahil sa command responsibility. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Kinarnap ang isang nakaparadang kotse sa Quezon City. Posibleng nahulog daw ng may-ari ang susi at natunto ng kawatan na ang sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking ito na panaytingin sa mga nakaparadang mga sasakyan sa Barangay Masagana Project 4 sa Quezon City, bandang alas 3 ng madaling araw ng Biyernes. Maya-maya, tinabihan ng lalaki ang isa sa mga sasakyan na tila may sinisipat. Nang walang mangyari, saka siya lumipat sa isang sedan. Ilang saglit lang, umilaw ang sedan at nabuksan niya ang pinto, saka siya sumakay at nagmaneho palayo. Ang tinangay na kotse, pagmamay-ari ni Almari. Kwento niya, ginamit pa ng kanyang kapatid ang kotse noong Huwebes nang dalhin sa ospital ang kanilang ina para magpa-dialysis. Naiparada pa ito ng maayos sa harap mismo ng bahay ng kanilang tiyahin bago tangayin ang kawatan. Dagdag pa ni Almari, hindi masabi ng kanyang kapatid kung naiwan niya ang susi sa loob ng kotse o nahulog ito sa daan. Pero kung pagbabasehan ang kuha ng CCTV, malaki ang posibilidad na nahulog ng kapatid ang susi at napulot na ng lalaking nahuli sa CCTV. Bago siya mapunta doon sa sasakyan namin, nakalibot na siya sa Masagana. Kaya parang hinanap niya talaga yung kung napulot man niya yung susi, hinanap niya talaga yung kung saan yung sasakyan na yung nakapas. May pakiusap ang biktima sa tumangay na kotse nilang Honda City na may plakang NAL 3653. Makonsensya ka naman. Yun ang ginagamit ko kasi pag may dialysis ako. Maawa ka naman. Iniimbestigahan na ng anti-carnapping section ng QCPD ang nangyaring carnapping. Ini-enhance na rin nila ang mukha ng carnapper para makilala. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Dumaan lang sa lamay pero siya na ngayon ang pinaglalamayan. Yan po ang sinapit ng isang binatilyo na pinagbabaril matapos mapagkamalang ibang tao sa Pangasinan. Nasa frontline ng balitang yan, si Justine Punsalang. Hindi pa rin matanggap ni Aling Karina Serquinia ang nangyari sa 13 anyos niyang anak na si Charles. Pinagbabaril kasi ang binatilyo sa isang lamay sa Barangay Pulay sa Villasis, Pangasinan itong Biyernes. Nagtitinda lang ng balut si Charles kasama ang ilang kaibigan ng dumaan sa burol. Dito na dumating ang mga salari na sakay ng motorsiklo at pinaputokan ng biktima. Sinubukan pang isugod sa ospital si Charles pero idineklarang dead on arrival. Bukod sa napatay, 2 pang nasa lamay ang nasugatan matapos din tamaan ng bala. Ito pong minor de edad ay nanonood po sa mga naglalaro doon sa lamay ng baraka. Tapos bigla pong dumating itong mga suspect natin, nalulan ng kanilang motor. Sobrang sakit po.
na hindi ko po may pailiwanag kasi sa nangyari po sa aking anak, sa murang edad po niyang ito, masapit kagad ang kamatayan. Kaya sakit-sakit po bilang isang ina. Ang may ipong kita sana nila gagamitin bilang allowance ng anak ngayong linggo sa pagpasok sa eskwela. Mabait, malambing at masipag daw si Charles. Kaya po, hirap talaga sobra. Minsan po, ayaw ko nang magsalita kasi nga po pag naiisip ko po yung mga pangyayari, hindi ko po makakaya talaga. Sobrang hindi ko po makakaya. Base sa investigasyon, posibleng biktima ng mistaken identity si Charles. Maaring ang subject po talaga nila na barilin ay yung isang nandun na nasa lamay nung gabing iyon. Kasi base po sa informasyon natin ay may nasuntok daw po itong isang tinitignan natin na pwedeng maging subject ng mga bumaril dito sa biktimang minor de edad na kung saan may na-injured po na dalawa. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng mga namaril sa burol. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Dead on the spot ang isang babaeng pinagbabaril habang nakatambay lang sa harap ng Pisonet sa Caloocan. May mga record na raw sa barangay ang biktima dahil sa pagnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu, exclusive. Sa pulsakuhang ito ng CCTV ang pagdating ng dalawang nakamotorsiklong salarin sa Barangay 73 Zone 3 sa Caloocan, Sabado ng madaling araw. Pumarada sila sa gilid. Maya-maya, bumaba ang angkas na armado ng baril. Lumapit siya sa isang babae nang biglang 4 na beses pinaputukan ng biktima. Napatakbo pa ang isang residenteng nakita sa krimen, habang ang mga suspect tumakas. Dead on the spot ang biktimang si Jessica Rivera, 20 anyos. Ayon sa mga residente dito sa Barangay 73, talagang dito daw tumatambay ang biktima. At dito rin sa mismong lugar na ito, sa Pisonet na ito, pinagbabaril ng riding in tandem ang biktima. Ayon sa barangay, ilang beses nang naiblatter sa barangay si Rivera dahil sa pagnanakaw. Iniimbestigahan na kung may kinalaman dyan ang pagpaslang sa kanya. Mayroong yata siyang galit sa kanya. Yan, marami na atraso rito. Siguro na binaril siya. Kasi maraming reklamo rito, sir. Parte sa mga nakaw ng cellphone, na mga sinasangla niya, mga ninanakaw niya. Isa pang iniimbestigahan ng mga pulis ay ang pagkakasangkot umano ni Rivera sa illegal na droga. Dati na rin kasing nakulong ang suspect dahil sa kaso kaugnay niyan noong 2017. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mismo mga pulis daw ang nagsasanay sa mga miyembro ng Manikulto sa Surigao del Norte para humawak ng baril. Ayon sa mga complainant, sa pilitin daw silang pinagtatrabaho at pinakakasal. May sagot naman dyan ang grupo. Nasa frontline na balitang yan, si Marlene Alcaide. Gusto nang ipalipat ng Department of Justice sa Maynila ang pagdinig sa kaso tungkol sa sinasabing kulto sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Ayon kay Department of Justice spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, isang prosecutor na kasi sa Surigao ang naginhibit sa kaso. Just because it has reached a level of national importance and it's really a problem that is deeply rooted in that province, it's better to have siguro an independent panel of prosecutors look at the case so they can objectively assess the case and all the allegations inside the complaint. June 1 pa nang sampahan ng patong-patong na reklamo ng NBI ang grupong Socorro Bayanihan Services Inc. Nag-ugat ang reklamo sa 8 minor de edad na nasa 9 hanggang 15 taong gulang na nagreklamo ng pang-aabuso. Allegedly, these minors are being made to do forced labor, no? Hard labor. Nagkakaroon din ng mga arranged marriages. Itong mga minor na to ay ina-arrange na at kinakasal doon sa loob ng compound nila or kung saan nasasakupan nila. And aside from that, there were allegations na nagkakaroon ng sexual intercourse.
mga reklamong qualified trafficking, kidnapping and serious illegal detention at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang isinampang reklamo ng NBI laban sa 13 kasapi ng Socorro. Kabilang dito ang leader nilang si J. Renz Kilario alias Senior Aguila. Pero hanggang ngayon, hindi pa umuusad ang reklamo dahil sa mga mosyong inihahain ng grupo. Ayon pa sa NBI, binulgar ng mga nagreklamong minor de edad na may armas umano ang grupo at may nagtitrain sa kanilang dating pulis. And upon verification with the PNP, it was certified na there were former police officers o miyembro sila ng PNP. But as of the moment, they are separated from the service. Either they resigned or they were dismissed, hindi natin alam. At ito daw yung nagbibigay nung allegedly pagsasanay sa paghawak ng armas at sa mga military or police drills, no? Pero ayon sa grupo, gawa-gawa lang ang mga akusasyon. Wala raw illegal, walang droga at wala raw silang mga armas. At totoo nga, meron kaming mga dating police dito pero hindi naman nagtitrain ng armas. Wala naman kaming armas. We are peaceful, loving people. Dagdag pa ng grupo, nasasaktan sila sa mga akusasyong ibinabato sa kanila, pati na ang pagtawag na kulto. Nakapunta na rin daw ang PNP sa kanilang lugar pero wala naman daw nakita. Bukas daw silang ipakita ang kanilang lugar para mapatunayang walang nangyayaring illegal sa kanilang lugar. Handa rin daw silang humarap sa investigasyon ng Senado. Pinaiimbestigahan na ng PNP ang sinasabing kulto sa Surigao del Norte. Samantala, sa pagdinig naman sa Senado kanina, kinumpirma ng DSWD na may higit 500 beneficiaries ng Pantawid Pampamilyang Pilipino Program o 4Ps sa buong barangay sa Socorro. Pinaiimbestigahan na kung totoo ba ang lumalabas na impormasyong kinukuha umano ng sinasabing kulto ang kalahati ng perang natatanggap ng mga benepisyaryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Na-recover na ang motorsiklong ginamit ng mga suspect sa pananambang sa isang abogado sa Abra. Kaninang umaga nakita ang pulang motor sa matarik at masukal na bahagi ng Casamata Hills, Zone 5 sa Bangged. Sa investigasyon ng binuong Special Investigation Task Force, dito huling nakitang dumaan ang riding in tandem na namaril kay Attorney Maria Sanyata Liuliwa Gonzales Alzate o Attorney Ling noong Huwebes. Lumabas sa investigasyon na inabandona ng dalawang suspect ang motor. Patuloy pa ang pagtugis sa kanila. Unang tinignan nila yung mga kabahayan kung merong nakatago motor. So wala naman. Sabi ko, hindi pwedeng mawala yung motor dyan kasi dyan napunta. So, pina-search natin yung buong kabundukan. Nung unang review ng CCTV, wala nang exit doon. Sa tingin ko, bumaba sila doon sa bundok, umakyat sila, and then bumaba sila, and then tumagos sila sa isang highway. Naglakad. Formal nang inirekomenda ng Senate Committee on Ways and Means ang pagpapatalsik sa operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Pero ang mismong chairman ng komite na si Senador Sherwin Gatchalian, aminadong hindi ito makagawa ng mabilisan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Palayasin na ang lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Yan ang pangunahing rekomendasyon sa inilabas na report ng Senate Committee on Ways and Means na pirmado ng 10 senador. Bukod sa chairman ng komite na si Senator Win Gatchalian, kabilang rin sa mga pumirma sa report sina Senator Bato de la Rosa, J.V. Ejercito, Grace Poe, Raffy Tulfo, Joel Villanueva at Coco Pimentel. Sa oras na pumasa sa Senado, nakapaloob sa committee report na dapat himukin ng ehekutibo. Natuluyan ang kansilahin ang operasyon ng POGO sa lalong madaling panahon. Hindi naman malaki ang impact sa ating ekonomiya kung nawala sila, pero yung crime na nangyayari sa ating bansa, lalo na dito sa issue ng human trafficking, mga scams, talagang nakakasira sa imahe at nakakasira sa reputasyon ng ating bansa.
Sabi ni Gatchalian, kabilang sa mga kumumbinsi sa mga senador na suportahan ang report ay ang sunod-sunod na mga kaso ng scam na konektado sa operasyon ng mga pogo. Lumalabas kasi na aabot na sa mahigit 4,000 Pinoy ang nabiktima ng mga scam sa pogo mula 2017 hanggang ngayong taon. Nagiging front ang mga pogo. Hanggat nandito yung pogo, merong scam na mangyayari. At kung mayroong scam na mangyayari, merong human trafficking na mangyayari. Bagamat suportado ng ilang senador, aminado si Gatchalian na posible pa rin pagdebatehan sa plenaryo ang report. Partikular kung gaano ba katagal bago tuluyang mapapasara ang mga pogo. Sa pag-immediate ban, meron rin yung, I'm sure ang mangyayari dyan, papatawag ng interagency at titignan yung mga dapat asikasuhin. No? For example, employment, winding down, kasi nga may upa sila. No? Siyempre, hindi naman pwedeng biglang umalis yung nangungupahan. Nakasaad din sa committee report na dapat hanapan ng Department of Labor and Employment ng alternatibong trabaho ang mga Pilipinong maaapektuhan oras na ipaban na ang mga pogo sa bansa. Dapat daw tignan ang posibilidad na baka pwede silang maipasok sa mga IT at BPO companies. Sabi rin ni Gatchalian, hinihimok nila ang Bureau of Immigration na kansilahin at bawiin ang working visa ng mga dayuhang nagtatrabaho sa pogo at ipa-deport na sila. Bagay na suportado naman ng ilang senador. Kasi kung apektado na po ang peace and order, nanganganib po ang buhay ng bawat Pilipino. Ay, sabi ko naman noon, pwede na silang umalis. Si Senator Amy Marcos naman, hindi raw pumirma sa committee report pero mahalaga daw sa kanya na mapanagot ang mga operator ng pogo. Ang kinatatakutan ko malulusutan lang kasi alam naman natin mga malalaking tao ang nasa likod ng pogo. Importante na talagang bigyan ng ngipin at kapangyarihan ang sino mang huhuli ng pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Susunod, higit 13 milyong pamilyang Pilipino itinuturing ang sarili na mahirap ayon sa huling survey ng Okta Research. Pamamahagi ng fuel subsidy aarangkada na ulit ngayong exempted na sa election spending ban. At mga gusali at sasakyan winasak ng buhawi sa Eastern China, isang patay. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Binigyan na ng go signal ng COMELEC ang pagpapatuloy ng pamamahagi ng fuel subsidy kahit may election spending ban. Nakaabang sa ayuda ang mahigit 50,000 tsuper at operator. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Kaka-anunsyo lang noong nakaraang linggo pero agad ding sinuspindi nitong September 15 ang pamimigay ng fuel subsidy sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Ang dahilan, ang umiiral na ban sa paglalabas ng pondo ng gobyerno habang election season para yan sa nalalapit na barangay at SK elections. Kanina, nagbaka sakali ang jeepney driver at operator na si Boy na mag-withdraw sa kanyang Pantawid Pasada card sa pag-asang pumasok na ang ayuda sa kanyang account. Wala pa din po eh. Ang dami nang nakakuha ako, wala pa. Iwan ko kung magkakalaman pa. O kasi sa taas po ng diesel, kailangan makakuha talaga pang nasa kwan din yung sa pamilya eh. May pangsuporta din sa pamilya eh. Kaya mahal na nga ng diesel, mahal pa ng bilihin. Ang good news, inilabasan ng Commission on Elections ang desisyon nitong aprubahan ng hirit na isama sa exemptions ng fuel subsidy sa pinaiiral na election ban mula September 15 hanggang October 30. Una nang tiniyak ng Land Bank na agad nilang ipagpapatuloy ang pamimigay ng pondo, oras na maibaba ang exemption. Hanggang ngayong araw, higit 50,000 tsuper at operator ang hindi pa nakakatanggap ng pangakong ayuda. Sa ngayon, halos 64,000 operator na ng public utility vehicles ang nakatanggap ng ayuda. Umabot naman sa 417 million pesos ang halaga na ipamigay. Kahit may ayuda na para sa mga tsuper, tuloy pa rin daw sa susunod na linggo ang pagdinig para sa petisyon ng mga operator na magkaroon ng dagdag na 2 hanggang 5 pisong singil sa pasaya sa jeepney. Pero ayon sa grupong The Passenger Forum, 71% ng mga commuters sa Metro Manila
ay hindi raw kakayanin kahit ang pisong dagdag sa pasahe. Ang unang-unang rason bakit nagkaroon tayo ng fuel subsidy sa Pilipinas ay para mapigilan ang pagtataas ng pamasahe o para mapaliit man lang. Pero ang pinag-uusapan ngayon pwedeng umabot ng 5 piso. Huwag naman po, masyado masakit. Pagtitiyak naman ng LTFRB, kasama ito sa mga tatalakayin nila sa mga petisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. 5 sa kada 10 Pilipino ang itinuturing na mahirap ang kanilang pamilya base sa survey ng Okta Research. Sa 1,200 tinanong, 50% o katumbas ng mahigit 13 milyong pamilyang Pilipino ang nagsabing mahirap sila noong second quarter ng taon. Halos 2 milyong mas marami yan kumpara noong unang quarter. 43% naman o katumbas ng lagpas 11 milyong pamilya ang nagsabing food poor o hindi sapat ang kinakain nila araw-araw. Base rin sa Okta survey, 15% o 3.9 million na pamilyang Pilipino ang nakaranas ng gutom noong second quarter. Isinagawa ang survey noong July 22 hanggang 26 kung kailan narinig ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpaiwatig si Pangulong Bongbong Marcos na magpapatupad ng fishing ban sa mga piling lugar. Ayon kay PBBM, proteksyon ito sa overfishing para maparami ang supply ng isda. Dagdag pa ng Pangulo, kailangan ang pag-iigpit para matiyak ang sapat na supply sa mga susunod na panahon. Ipapatupad ang fishing ban sa mga lugar na breeding grounds. Sa ngayon, wala pang direktang inilalabas ang Pangulo ukol dito. May mga lugar na hindi dapat gawing palaisdaan dahil ito nga ay para sa breeding, para dumami ang population ng mga isda. Kaya yun ang mga ating pinaplanong. Mga kapatid, kasunod nga po ng target na fishing ban. Pag-usapan naman natin ang ilang kilalang isda rito sa Pilipinas. Una na riyan ang tinagurian nating pambansang isda, ang bangus. Pero bakit nga ba ito ang ating national fish? Sa totoo lang, ang titulong yan, hindi naman talaga official. Wala pa naman kasing batas na formal na nagdedeklara na ang bangus ang ating pambansang isda o kahit na nga ano pang isda. Ayon po sa mga eksperto, popular opinion at tradisyon na lang daw na naipasa-pasa sa mga henerasyon ang pagtawag natin sa bangus bilang ating national fish. Pero ngayong wala pa rin opisyal na national fish ang bansa, marami ang nagsasabing pupwede dyan ang grouper o mas kilala bilang ang lapu-lapu. Ipinangalan po yan sa sikat na sinaunang Visayan hero na si Lapu-Lapu. Kung endemic na isda naman ang hanap nyo, it's the OG Pinoy fish, ang tawilis. Matatagpuan lang sa Taal Lake. Ang tawilis po ang natatanging freshwater sardine in the world. Ang bonggano, isa pang endemic na isda dito sa bansa, ang Mystictis luzonensis o mas kilala bilang sinarapan. Yan lang naman ang pinakamaliit na commercial fish o nabibiling isda sa merkado sa buong mundo. Yun nga lang, endangered na ang sinarapan. Napapasobra na kasi ang panguhuli rito sa Bicol River System. Sinasabayan pa yan ng pagdami ng kanilang mga predator sa kanilang mga tirahan. Mga kapatid, ika nga po sa kasabihan, there's plenty of fish in the sea. Pero kung hindi naman natin sila iingatan, baka ang ating mga katubigan tuluyan ng maging empty. Fish tayo, and always remember, ang K-alaman ay K-yamanan. K? Okay. Susunod, 2 kotseng nagkarerahan sa highway sa Batangas na uwi sa disgrasya. Pamahalaan, dapat daw bumuo ng hanay na pagtutuunan ang mga kaso ng scam. At umuulan ng papremyo sa TV5 interactive game show na Spin Go. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Kasong perjury ang balak isampa ng Armed Forces of the Philippines laban sa 2 aktivistang nagsabing dinukot at tinakot umano sila ng militar. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa.
Kumpletong humarap sa budget hearing ng Defense Department sa Kamara sina Secretary Gilbert Chodoro, Armed Forces Chief Romeo Bronner at mga opisyal ng AFP kanina. Hindi tuloy naiwasang itanong ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang tungkol sa kaso ng dalawang environmental activists na sina Junila Castro at Jed Tamano na pinakawalan kahapon ng militar. Bagay na derechahan ding sinagot ng sponsor ng budget na si Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez. Would the AFP admit to abducting the two young women, Mr. Speaker? No, Mr. Speaker, and the AFP plans to file perjury cases or charges against the two. Mr. Speaker, we are so shocked with that kind of response from the AFP. Giit naman ni Alvarez, paano raw sasabihin ng mga aktivista na pinilit sila gayong marami raw testigo nang lumagda sila ng sinupaang salaysay. The PAO lawyers were there. The stepfather of one of the ladies were there, and they were even asked if they were coerced into signing by her stepfather, and she denied being coerced, Mr. Speaker. Ayon naman sa hepe ng Public Attorney's Office na si Attorney Persida Acosta, may sulat kamay na affidavit na ang dalawang aktivista nang datnan ng kanilang abogado. Wala rin daw silang nakitang senyales na kinidnap ng militar ang dalawa. Pagdating doon ng PAO, lawyer na si Attorney Joffer Bagay, nakita na niya meron to. Pero hindi siya nasiyahan dito na may sulat kamay. Kinlose door niya yung dalawa at tinanong niya, ano ba yung gusto niyong sabihin? Yung parang na sinabi lang, laman itong kanilang written. Una nang sinabi kahapon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na tila tinraidor sila sa pagbaliktad ng sinumpaang salaysay ni Tamano at Castro. Dahil bago ang press con sa Plaridel, Bulacan, nakausap pa raw mismo ni NTF-ELCAC Director Jose Mario Chico ang dalawa. Kaya sa ngayon, pag-aaralan daw muna nila kung maghahabla sila ng kasong perjury sa dalawa. Talaga naman nakita ko sa kanila, no, yung sa kwento po nila na talagang gusto nila magbagong buhay. Based lang po sa mga revelations po nila that they have experienced life in the mountains together with the armed group of the CPP and PNDF. Para naman sa grupong karapatan na kasama ni Castro at Tamano kagabi, victim blaming ang ginagawa ng NTF-ELCAC. Asahan naman nakakita na yung dalawa who suffered through an abduction, they were blindfolded, gagged, tied like animals, denied of their all the rights, constitutional rights that should be afforded sa kanila. Sila pa ang kakasuhan ngayon. Kahit ako ang tanungin pag nasa sitwasyon akong ganon, no? Kahit pagpatay ni Rizal, aminin mo. Nakatakda namang humarap muli sa media bukas ang NTF-ELCAC. Isisiwalat daw nila ang naging background check ng militar sa dalawa. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. 50 bahay ang nasira sa pananlasa ng buhawi sa China. Nabalot ng nakakalasong plankton bloom ang dagat sa isang probinsya sa Thailand. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Elaine Fulencio. Naglilipara ng mga yero at iba pang gamit dahil sa matinding buhawi sa gitna ng masamang panahon sa Jiangsu Province sa China. Meron pang pumutok na kable ng kuryente. Ang resulta niyan, matinding pinsala. Humambalang sa kalsada ang mga nagbagsakang puno at posteng nagliliyab pa. Pati mga sasakyan, nakakalat sa daan. Mahigit 50 bahay ang nasira, isa ang patay at 3 ang sugatan. Sa drone video na ito naman sa probinsya ng Chonburi sa Thailand, makikita ang lawak ng malalumot na mga plankton sa gitna ng dagat. Mapanganib yan at nakakalason sa mga isda at balyena kapag napasobra sa pagkain nito. Posible ring maapektuhan nito ang oxygen sa dagat na maaaring makapatay sa mga isda at iba pang lamang dagat. Kinukuhanan na ito ng sample para mas mapag-aralan. Inaalam pa kung paanong dumami ang mga plankton at kung paano ito matatanggal. Sa Sao Paulo, Brazil, nabisto sa isang motor bangka ang 3.6 metric tons ng cocaine. Hinuli ng Brazilian Navy ang 5 crew member ng naturang bangka na papunta sana sa Africa. Tinunang patrol vessels ang barkong naglalaman ng droga. Iniimbestigahan pa kung saan galing ang mga droga. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga
Mga kapatid, eto na nga ang mga go na showbiz balita ngayong Miyerkules. Tuloy-tuloy lang ang pamamahagi ng swerte at good vibes sa ating pambansang interactive game show na Spingo. Sa pilot week nga nito, bukod sa mga nanalong studio contestants, may 250 pinduteros at pinduteras ang nagwagi ng consolation prize na tig-1,000 piso. Nasa TV5 Facebook page ang buong listahan ng mga winning card holder. Kanina, ang laro ng ilan nating kapatid na uwi sa masayang jamming. Winner ang singing barbero na si Ariel Torres Tor na ngaabot sa 97,000 pesos. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok sa Spingo. 5:30 p.m. bago ang Frontline Pilipinas dito sa TV5. Eto pa nga, nasa bansa ngayon si Pinay West End star Rachel Ann Go para sa Philippine run ng sikat na musical na Hamilton. Ang isa pa nating kababayan na si Joaquin Pedro Valdez nagpabilib naman sa London sa theater production ng sikat na anime na Death Note. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. I am justice. Kill me if you can. Mula sa phenomenal anime. Do you think that I'm crazy? I think you're not crazy enough. Hanggang sa hit live-action adaptation. It was absolutely incredible. The cast was fantastic. Patok na patok sa West End sa London. Ang mystery thriller na Death Note. Ang producer nito, walang iba kundi si This Is The Moment at Where Do Broken Hearts Go composer at producer Frank Wildhorn. At ang bida rito, Once they feel the power of the hurricane. Ang proud Pinoy talent na si Joaquin Pedro Valdez. Ginagampanan niya ang iconic Death Note holder na si Light Yamagi. Big break ito para kay Joaquin, lalo na tinatanghal nila ang Death Note musical sa isa sa pinakamalaking teatro sa mundo na The London Palladium. Siyempre, nakipagkwentuhan na si Joaquin sa News 5. Hindi ako nasanay. I never ko naman na-experience to nung nasa Pilipinas ako. I've never experienced this kind of attention. Not when I was in the Philippines. And even here, I was like, wow, what is going on? Our stage door would go blocks. I was blown away. Thankful si Joaquin. Ngayon na bukod sa Death Note, may iba pang nakalinyang proyekto para sa kanya. Malayo raw ito sa pinagdaanan niyang struggles sa pagsabak sa local entertainment industry. The Philippines is just a wealth of talent. Pero yun na nga, yung opportunity to really showcase that talent in the world stage doesn't come often. Hopefully, with more of us out here opening the doors, the world can see now what happens. And the world is getting smaller now with technology. Ang isa ring Pinoy pride, West End star na si Rachel Ann Go. Super proud para kay Joaquin. As a Filipino, of course, I'm really happy and proud of our fellow Pinoys who are making it out there. Mula naman sa London, muling gaganap na Eliza sa sikat na musical na Hamilton dito sa bansa, si Rachel. Back in 2017, I always say this to people, I had a feeling that Hamilton will come to the Philippines, and I had a feeling that I'm gonna do it. Why? Because it's home. Showing ang Hamilton sa The Theater at Soler hanggang November. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, ilegal na karera sa bypass road sa Batangas na uwi sa disgrasya. At linta, nakuha sa lalamunan ng isang babaeng senior citizen sa China. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Sinertipikahan na ni Pangulong Bongbong Marcos na urgent ang panukala para sa General Appropriations Act o pambansang budget para sa taong 2024. Ibig sabihin niyan, maaari nang ipasa ng Kamara ang 5.7 trillion peso national budget sa ikalawa at ikatlong pagbasa sa loob lang ng isang araw.
Layon daw ng kautusan ni PBBM na matiyak na patuloy na mapopondohan ang mga programa at proyekto ng gobyerno. Pinuna ng ilang mambabatas ang milyong-milyong pisong utang ng mga kampo militar sa bill ng kuryente at tubig. Habang ang pondo ng Commission on Human Rights, kakaunti na, pilit pa raw binabawasan. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Giniit ni Gabriela Partiles Representative Arlene Brosa sa plenary debates ngayong araw na nais niya ng dagdag na pondo para sa Commission on Human Rights o CHR. Pagpuna niya, kakarampot na nga ito. Binawasan pa. 976.3 million pesos na lang ito sa susunod na taon mula sa kasalukuyang 993 million pesos. Ayon sa sponsor ng budget sa plenaryo na si Negros Oriental Representative Jocelyn Lim Caichong, apektado nito ang mga pangunahing programa ng CHR. Halimbawa na lang ay ang budget sa financial assistance. Bumagsak ito sa 3.8 million pesos na budget sa 2024, malayo sa higit 13 million pesos ngayong 2023. It will also affect the transportation costs. The lack of funds for local travels of investigators to be prompted up and visible in times of need. And we also have the office supplies and materials. Human Rights Promotion Program, Human Rights Policy Advisory Program, which have been running for a long time. Bukod dito, naungkat din ang napakaraming mga batas na mandatong ipatupad ng komisyon pero hindi napopondohan. Kabilang dyan ang Anti-Violence Against Women Act, the Mental Health Act, Philippine HIV/AIDS Policy Act at Anti-Torture Act. Kung susumahin, nasa 271.6 million pesos ang kailangan pang dagdag na pondo ng komisyon para sa mga mandato. Alam naman natin na bilyon-bilyon ang inilalaan na budget ng gobyerno, lalo na sa confidential funds. Kaya nga kanina, I won't retract, Mr. Speaker, my position regarding the confidential funds ng ilang mga ahensya na kinakailangan naman talagang ilagay sa mga nangangailangan na mga ahensya natin. Naging mainit din ang usapin ng confidential funds sa budget ng Office of the Ombudsman na tinalakay din sa plenaryo kanina. Handa na raw ipagparaya ng Ombudsman ang nasa 51 million pesos na confidential funds. Ayon yan sa sponsor ng budget na si Manila Representative Benny Abante. Ang sabi nga ng ating Ombudsman, if it will question the integrity of the Ombudsman, ang sabi niya, oo, tanggalin na yung confidential fund. Nauna na rin pumabor ang Department of Finance na alisin ang 1 milyong pisong confidential fund ng ahensya. Dapat daw ay standby fund ito sakaling gamitin ng Secretary of Finance para i-augment ang confidential funds ng Bureau of Customs at Internal Revenue. Binabalik naman daw ang hindi nagagamit na pondo sa bawat katapusan ng taon. Aabot sa higit 10 bilyong piso ang kabuuang confidential funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nasita sa paghimay sa panukalang budget ng Department of National Defense ang milyon-milyong pisong utang ng mga kampo militar sa ilaw at kuryente. Ayon kay APEC Party List Representative Sergio Dagook, nalulugi ang mga kumpanya ng tubig at ilaw. Isa sa nabanggit niya ang higit 15.7 million pesos na utang ng kampo militar sa Electric Cooperative 2 sa Tarlac. Sa Surigao, umabot naman daw sa 70 million pesos ang utang sa kuryente. Pero nasingil naman daw. Sagot naman ng sponsor ng DND budget na si Congresswoman Mercedes Alvarez. One of the reasons for the delay in the payment of utilities such as electricity is the lack of real-time reconciliation, updating of payment records, and of course the deployment rate of military units. Pero si Dagook, that reason is unacceptable. Moving of troops is irrelevant. Kasi tropa lang naman yung nagmo-move. Ang kampo nandiyan. So, yung budget naman ay hindi naman dinadala ng mga tropa. I don't think na yung budget sa campus. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Binigyang din sa isang international mining conference sa Mandaluyong ang halaga ng responsable at sustainable na pagmimina para balansehin ang pakinabang sa pagmimina at pagtitiyak na hindi naabuso ang kalikasan. Present sa nasabing conference si TV5 at Philex Mining Chairman Manny V. Pangilinan. Sa kanyang talumpati, inamin ni Pangilinan na nanatiling problema sa industriya ang pang-aabuso sa karapatan ng kababaihan at child labor. Sa kabila nito, binigyang diin ni MVP na kahirapan at hindi pagmimina ang kalaban.
Huwag din daw sanang lahatin ang mining firm sa pagkakamali ng isa. Malaki rin daw ang ambag ng pagmimina sa trabaho, ekonomiya at pagbangon mula sa pandemya. Umaasa si MVP sa suporta ng gobyerno sa mining industry ng bansa. I'd be the first to admit that our industry has to level up when it comes to sustainability practices and standards. But the mistakes of a few should not lead to the notion that the whole is wrong. An industry should not be judged based on its worst members. Unang naitampok sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5 ang kwento ng isang construction worker na hindi makapagtrabaho matapos mabaldado. Tumugon naman sa kanya ang Alagang Kapatid Foundation at naambunan siya ng tulong. Narito ang report. Baldado at hindi makakilos. Sa loob ng isang taon, ganito ang sitwasyon ng 50 anyos na si Tatay Arnold matapos siyang masangkot sa gulo. Ang dating construction worker na nagtataguyod ng asawa at 3 anak, ngayon maghapon at magdamag na lang nakaratay sa kama. Birthday niya po kasi yun, tapos medyo nakainom siya, tapos nagpagasolina. Hindi po siya nabigyan ng hiningi niya na resibo, hindi siya nabigyan agad, kaya parang nagkainitan sila nung gasoline boy. Kaya ayun, parang nagkaabot sila. Nagtamo ng damage sa spinal cord si Tatay Arnold na nakaapekto sa kanyang mga muscle sa binti at mga braso, kaya hindi na niya ito maigalaw. Dahil salat sa buhay, hindi na nagawa pang maipatingin sa doktor ang kanyang kondisyon. Binibigyan na lang po kami sa mga kapatid niya, minsan sa kapatid ko. Minsan wala po talaga. Wala kasi nga siyempre lang din po sila, mahirap lang din po. Nabali yung spinal cord siya, hindi na po siya nakakatayo, nakakatiter na lang po siya, nakapampers hanggang ngayon po. Hanggang sa nitong Abril, sumubok ng humingi ng tulong ang mag-asawa. Lumapit sila sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5. Bukod sa tulong pinansyal na kanilang nakuha, inilapit din sila ng Alagang Kapatid Foundation para mapatignan si Tatay Arnold. Salamat sa Diyos. Kahit minsan, hindi ko naman hihiling sa kanya to. Salamat na marami, Arnold. Mabuhay ka. Hindi itong ating huling ugnayan. Kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bulacan. Sinundo natin si Tatay Arnold sa kanyang bahay sa Malolos para ilapit sa mga espesyalista ng Makati Medical Center. Okay, i-out mo na. Sige po, yung kaya niyo po. 3 espesyalistang doktor ang sumuri kay Tatay Arnold, isang nephrologist, isang neurologist at isang neurosurgeon. Mukhang from the incident po nung pagbubugbog, yung tinatawag po nating blunt trauma, parang nagkaroon po ng damage to the spinal cord. Along with that, nakita din po natin na nagkaroon ng dysfunction dun po sa pag-ihi at sa pagdumi ni tatay. Most likely lahat po ng sintomas po na ito ay dahil dun po sa trauma na nasustain from the sa spinal cord po niya. Initial assessment lang po ito, physical exam. Kailangan pang bumalik ni Tatay Arnold para sa iba pang test gaya ng MRI. Gayon din ng mga test kung may impeksyon siya sa abdo kaya hindi makontrol ang kanyang ihi at kung mayroon na siyang blood clot o mga namuong dugo mula sa hindi pagkilos ng mahabang panahon. Tatay Arnold, hintayin natin yung mga ibang tests. Maraming salamat, ma'am. Magpa-follow up tayo. Pinakamahalaga, dasal lang. Sabi mo nga, kaya yan. Ngunit hindi dyan nagtatapos ang ating pagtulong. Muli nating sinadya si Tatay Arnold. Ngayong araw susurpresahin natin si Tatay Arnold. Nakahanap po ang Alagang Kapatid Foundation ng Good Samaritan na magbibigay sa kanya ng hospital bed. Hi, Tatay Arnold! Kamusta? Kamusta po kayo? Meron kaming munting regalo mula sa Good Samaritan na aming nakilala. Dali lang, ha? Eto na. Boys, pasok na! Ayos natin mamaya. Ayun! May konti rin po kaming grocery. Ayan. Nag-abot din ang Alagang Kapatid ng food pack, hygiene kit at ilang vitamins para sa pamilya ni Tatay Arnold.
inilapit din natin sa provincial government at Malolos LGU ang kanyang MRI at dagdag tulong pinansyal. Siguro po sa inyo mga kapatid na may mga mabubuting loob, wala po yan sa halaga. Ano man pong mga donation po ninyo pag pinagsama-sama ay malaking tulong na po ito sa pamilya ni Tatay Arnold. Susunod, karera ng dalawang kotse sa bypass road sa Batangas humantong sa aksidente. At higanteng donut cake na mas mabigat pa sa tao, pasok sa Guinness World Record. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nababahala ang ilang eksperto sa mahinang cybersecurity ng Pilipinas, maging ang mga senador na angambada sa pamumuno natin sa digital illiteracy. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Tap dito, scroll doon. Kahit saan tumingin, panay ang kaka-cellphone, laptop at iba pang gadgets ng maraming Pinoy. Katunayan, posibleng umabot sa 87 million ang active internet subscribers sa bansa ngayong taon. Pero sa kabila nito, numero 1 raw ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa digital illiteracy. Ito yung kakulangan ng kakayahan o kaalaman pagdating sa maayos at masinop na paggamit ng iba't ibang teknolohiya, pati na sa pagkonsumo ng impormasyon mula rito. Bagay na ikinabahala ng mga senador nang ibunyag ito sa budget deliberations ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Sabi ni DICT Secretary Ivan Uy, tama ang datos pero 2019 pa ito inilabas. Posible raw na bumaba na ang ranggo ng bansa, lalo't ina-update na ang pag-aaral. Gate ng DICT, maraming Pinoy ang marunong gumamit ng social media website at applications gamit ang mobile phones. Yun nga lang, may mga hindi maalam sa mga operating system at basic applications gaya ng worksheet at Word document. Ano po ang dapat nating gawin para maibsan natin ang napakababang kaalaman sa digitalization? We have a lot of intervention here in this space. We have, halimbawa po, we have a project link that goes to the far-flung areas, mga barangay areas, where we teach people yung basic skills. At sinasamahan na rin po namin ng worksheet at saka presentation. Lumabas din sa pagdinig na pumapangalawa ang Pilipinas sa online child sexual exploitation sa buong mundo. Ang pangunahing umanong dahilan dito, poverty, no? But primarily po, in terms of cybersecurity, we lack the necessary tools in order to identify the perpetrators of these crimes and to track them. Ang madalas umanong nasa likod nito, mga pedophile o yung mga taong may pagnanasa sa mga bata o menor de edad. Karamihan daw mula pa sa ibang bansa. Kaya mungkahin ni Senator Win Gatchalian, makipag-ugnayan tayo sa ibang bansa para masupil ang mga nang-aabuso sa mga bata. Pagtitiyak naman ng DICT, may bilateral agreements na ang Pilipinas sa iba't ibang bansa para ma-monitor at mapabilis ang paghuli sa mga ganitong klaseng kriminal. Bukod sa pagiging kulelat sa digital illiteracy rate at pagiging talamak ng online child abuse, mahina rin ang Pilipinas sa cybersecurity. Pangalawa pa ang Pilipinas sa may pinaka-inatake ng web threats sa mundo nitong 2022. Bagay na nakababahala sa mga eksperto dito sa Pilipinas, Indonesia at Japan. May banta rin kasi ito sa ekonomiya at seguridad ng isang bansa. Pwede naman niyang maiwasan kung maglalaan ng pondo at panahon sa pagpapalakas ng cybersecurity sa bansa. Ang Philippine Computer Emergency Response Team o PH CERT isinusulong na ang pagpasa ng cybersecurity law. It will take a long time, but in the immediate future, again, we're pushing for the protection of consumers. Aminado rin ng grupo na kulang ang cybersecurity experts sa buong mundo, kaya payo nila sa pamahalaan para ligtas sa cyber attacks. Simulan na rin itong ituro sa mga paaralan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nababahala ang ilang eksperto sa mahinang cybersecurity ng Pilipinas. Maging mga senador nangangamba dahil sa pangunguna natin sa digital illiteracy. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kumikilos na hindi lang mga pulis kundi mga telecommunications company para sugpuin na ang tumataas na kaso ng cybercrime sa bansa.
Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang. Kung ang mga numero kaugnay ng mga insidente ng cybercrime sa bansa ang pagbabasehan, hindi dapat ipagsawalang bahala ang dumaraming nabibiktima nito. Sa datos mismo ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group mula Enero hanggang Agosto nitong taon, higit 16,000 kaso ng cybercrime ang naitala sa buong bansa. Mula sa mga kasong yan, halos 400 individual ang naaresto. Nasa 4,000 naman ang nasagip mula sa human trafficking na may kaugnayan sa cybercrime. Kaya bilang hakbang para sa pagsugpo sa lumalalang cybercrime, sinimulan na ng Philippine National Police ang anti-cybercrime training para sa mga pulis sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi na raw kasi dapat pinagpapasapasahan ang mga biktima ng ganitong uri ng krimen. Meron na tayo ng cybercrime desk. Hopefully bawat local kasi para mas mabilis ang aksyon natin. Siyempre hindi ka pwede agad na maglagay doon nang hindi pa natatrain yung mga local police stations. Para naman sa grupong Scam Watch Pilipinas, dapat gumawa ng patakaran ng gobyerno para tutukan ang cybercrime tulad ng scams. Dapat daw lahat ng ahensya ng gobyerno pati private sector tumulong na para masawata ang tinatawag niyang scamdemic. Ang tawag ko dito, scamdemic. Kung yung sa COVID, meron tayong interagency task force, IATF. Dahil nga pandemic yun, dapat dito sa scamdemic na to, magkaroon din tayo ng interagency task force para tutukan itong mga tunay na cybercrimes. Dapat na rin daw kumilos ang mga gumagawa ng gadgets pati telecommunication companies at maging proactive sa pagharang ng mga malicious websites. Dito pa naman talamak ang scamming, phishing at child sexual abuse and exploitation content. Tiniyak naman ng PLDT Smart na gumagawa na ito ng hakbang. Katunayan, protektado raw ang kanilang subscribers mula sa 300 milyong malicious websites. We have yung cyber threat intelligence operations namin are ingesting identified malicious websites like websites na may scamming, websites na may phishing. So automatic nandun na yan. Bukod sa gobyerno at mga pribadong kumpanya, dapat daw mismo ang publiko kayang proteksyonan ng sarili laban sa scammers. Kaya payo ng Scam Watch Pilipinas, sundin ng 4 na M's. Magdamot at huwag magbigay ng pera o personal na impormasyon. Mang-snub at huwag pansinin ang text messages, emails at tawag mula sa kahinahinalang tao. Magduda at huwag agad maniwala sa mga nakikitang offer online at magsumbong sa otoridad. Maigi rin daw na huwag kumunek sa mga public wifi dahil posibleng ma-access ang personal na impormasyon. Para sa anumang kahinahinalang aktibidad, isumbong ito sa cybercrime hotline ng PNP. Nagbabalita mula sa frontline, Justin Punsalang, News 5. Susunod, linta nakuha sa lalamunan ng isang ginang sa China. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nauwi sa disgrasya ang karera ng 2 kotse sa bypass road sa Lipa, Batangas. Sa video, makikita ang puti at pulang kotse na akmang magpapaunahan. Nang mag-go signal ang lalaki sa gitna ng daan, agad humarurot ng takbo ang mga sasakyan. Pero hindi pa man nakakalayo, sumalpok ang pulang kotse sa isa pang sasakyan na nakatigil lang sa gilid ng kalsada. Sa lakas ng impact, nayupi ang likurang bahagi ng nasalpok na kotse. Wasak naman ang harapan ng pulang sasakyan. Ang driver nito sugatan at isinugod sa ospital. Base sa ordinansa ng Lipa City, iligal ang karera ng mga sasakyan sa naturang bypass road. Iniimbestigahan na ng Office for Transportation Security ang tauhan nilang nagnakaw umano sa isang pasahero sa NAIA Terminal 1. Sa isang payag, sinabi ng OTS na kilala na nila ang nasabing security screening officer. Kumakalap na raw sila ng karagdagang ebidensya habang patuloy na nag-iimbestiga. Sa ilang nag-viral na larawan, kita ang security personnel na isinubo ang pera na ninakaw umano sa isang pasahero. Nagkakalaga raw ito ng $300 o nasa 17,000 piso. Nangyari ang insidente nitong September 8. Pasintabi po, sensitibo ang balitang ito, isang babae
sa Yunnan Province sa China ang nakuhanan ng linta sa lalamunan. Sa video na ito, makikita ang loob ng lalamunan ni Wei, 60 taong gulang. Gumagalaw-galaw pa ang hinilang lintang. Nasa 3 inches po ang haba o singhaba ng ATM card. Ang tanong, paano yan napunta riyan? Kwento ni Wei, namundok siya at uminom ng tubig doon. Magmula noon, sumakit ang kanyang lalamunan at inubo na may kasamang dugo. Nang magpa-check up, nakita sa CT scan ang parasite. 2 linggo raw gumapang sa katawan ni Wei ang linta at nabuhay ito sa pamamagitan ng pagsipsip sa kanyang dugo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, feeling honored at blessed si World Champion Jed Madela sa pagkilala sa kanya ng isang eskwelahan sa Cotabato. Sa kumakalat na posts ngayon online, ipinangalan kay Jed ang buong klase ng Grade 1 sa Albert Einstein School sa Cotabato. Tampok pa sa hallway ng eskwelahan ang tarpaulin ng kanyang muka at titulo bilang kauna-unahang Pinoy na nagwagi sa World Championships of Performing Arts o WCOPA. Kasunod niyan, nagpasalamat naman si Jed sa lahat ng estudyante at pamunuan ng nasabing eskwelahan. At yan po ang ating K-Alaman at mga showbiz balita ngayong Miyerkules. Ako po si Kalad Karen. Ito, pasok sa Guinness World Records ang dambuhalang donut cake na gawa ng 2 TikTok stars. Ang donut na yan, mas mabigat pa sa tao. Meet Nick DiGiovanni mula Amerika at Lynn Davis mula sa Japan. Sandamakmak na itlog, asukal, mantika, sour cream at vanilla extract lang naman ang kinailangan nila para magawa ito. Saka nag-bake ng 100 tray ng donuts or dough. Nang mabuo ang hugis na donut, binuhusan naman ito ng glaze na kulay pink at saka binudburan ng sprinkles sa ibabaw. 8 oras, inabot bago natapos ang donut cake na may timbang na 225 pounds o 102 kilograms. Mas mabigat pa sa atin yan. Katumbas nito ang 1,500 regular na donut. Ito na ang pinakamalaking donut cake sa mundo. Kakainin nyo ba yan? Ay, ako titikim ako. Kukurot ako. Diba? Kukurot din ako. Ano kayong flavor? Ayun. Pero diabetes is waving. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbalita, kasama sina Kalad Karen at Tito Mikey Reyes. Ako po si Julius Baba. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas.